sa ating lahat at magandang araw po sa mga nanonood ngayon. Ngayong episode na ito, may bago naman tayong pag-uusapan. Pero balikan muna natin ang last episode na kung saan ay pinag-usapan natin ang balik eskwela kwento ng kabataan at narinig natin ang kanilang kwento. Narinig natin na ang kwento na kung saan ay marami ang kanilang natutunan noong noong wala pang pasukan. So, at kung ano ang kanilang mga hobbies o kanilang ginawa noong wala pang pasukan. So, ngayong araw na ito or episode ay may pag-uusapan po natin ang musika sa buhay ng edukasyon ng kabataan. Muli, mainit na pagtanggap po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagdalo na ay maging makabuluhan po ang ating kabulan po ang ating kwento. Bago tayo po magsimula, dumako muna tayo at kamustahin muna natin ang ating mga kasama ngayon. Simulan po natin kay Ate Ria. Ayan, hello, hello, Waves sa ating mga manonood at sa mga kasamahan ko ngayong hapon. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat dito sa Kidapawan. Napakainit ng panahon kahit na siguro tatlong air ano na yung umaandar dito, still yung init talaga pumapasok dito sa aming establishment. So ayan, kamusta ka ba kayo? Kamusta yung pag-aaral nyo? Kasi kami mga college yung pasukan namin next week na. So sa mga DepEd students dyan, so ayun, keep going and still fighting and I hope for the best, especially sa mga kasamahan ko dito sa Calamba. So ayan, gusto kong kamustahin ay si Jacob. So how are you, Jacob? Hi, Ate. So I'm actually doing very good. Luckily for me and my family, the storm hasn't affected us that much. It's been very rainy, but that's as far as it has gone. As for me personally, I am a bit disappointed because nga of the rain. My school year is being moved back again by another week or so. So right now, I should be at my dorm studying, but because of the rain, it had to be delayed. But still, I'm enjoying the extra time I get to spend with my family, so I'm doing good. Kamusta naman natin si Nicole? Ah, Hi po sa inyong lahat. Ako po si Nicolino Highlands from Team Lagro. And I'm doing good. So with all of you guys for mga hindi ko nagsalita. I'm doing really, really good. Though, medyo, medyo bored lang ako ngayon kasi almost 1 week wala kami pasok dahil nga sa bagyo. But thankful pa rin po kasi hindi na-apektuhan yung family ko and safe naman po kami. Si Ate Zia naman po, kamusta po kayo Ate Zia? So, ano naman po, I'm doing very, very good and masaya din ako kasi nakakapagpahinga ako. Although, medyo sad din ako dun sa mga naapektuhan ng bagyo, especially since halos kalahati yata ng classmates ko is naapektuhan. So, hoping na mawala na talaga yung ano yung bagyo and etc. And ano naman, ayun nga, isang week na rin halos magwawalang pasok. So, ayun, medyo kinakabahan ako kasi, ayun na nga, kumakaway na yung Saturday classes. So, yung mga nababalitaan nating pagbaha sa Luzon, I hope yung mga kasamahan natin dyan sa kapamilya natin sa Luzon ay safe and malayo sa sakit kasi yun yung pinaka-ultimate goal natin, yung safety ng karamihan. So, ayan, just stay where you are and siguro, enjoy na lang natin yung episode dito. And I hope humupa na yung baha and you will get your yung regular classes na naman. And, ayun, so dumako tayo sa, natin, sa ating main topic. So, you take it away. Okay guys, so familiar naman po siguro kayo sa pag-uusapan natin ngayon. So ang pag-uusapan po, ang pagchichikahan natin ngayon is patungkol po sa music and yung connection po ng musika sa
mga estudyante at sa edukasyon natin. I would like to ask everyone po, no, ano po bang uri ng music or ano yung mga music taste nyo na malapit talaga sa malapit sa mga puso ninyo? Let's start po with Kuya Jacob. Oh, now this is a tough question immediately. Kasi yung paborito kong type of music is two sides of the spectrum talaga. On one side is like rock and roll and just pure high energy metal music, like especially the old types like Bon Jovi and Mainskin. Those guys are my favorites. And on the other side, I also really like classical music. So really calm and really, but still powerful, like Andrea Bocelli and Luciano Pavarotti especially. But what they have in common is that they really do like love songs. It feels like just the energy and the passion, and you can really feel that most love songs, you can feel the emotion through the lyrics for me. So for me, that would probably have to be it. Love songs. Thank you po Kuya Jacob, no? How about Ate Rhea? Ano po yung music taste ninyo? Kung ako yung tatanungin, wala akong specific type of genre ng mga music na talaga pinapakinggan ko. It depends on my mood, on my emotion, on the stability of my life. So, kung feeling ko I'm so down, I would listen to music that can uplift my soul and supports my emotional capacity. So kung happy naman ako din yung mga happy song. So may kanya-kanya po tayong preferences with music taste, 'di ba? So kung ano yung talagang tumagos sa at yung at yung suitable din sa magiging kalabasan. So ayun yung hindi talaga ako specific sa mga music. But I'm not a music hater. I'm a fan of music kasi it is one of the outlet where we can express ourselves, express our emotions. Kung hindi natin ma-express through verbal, we can use music as a medium of expressing our emotions. So sa ganung paraan, may mga tao talagang mas gugustuhin na sa music, yung mga artist natin hindi basta-bastang ginagawa nila yung mga piece nila just out of nothing, 'di ba? May mga music talaga tayong may pinaghuhugutan kumbaga. May mga reasons why they composed that kind of music. So, pasalamat tayo sa mga artist natin, 'di ba? Especially the OPM artists natin dito, mga Pilipino. And may mga artist din tayo na they represented our country, 'di ba? May mga champion tayo for X Factor, The Voice from the international competition. So ayan, kung ano yung balik tayo sa question, kung ano lang yung parang patok na patok sa sitwasyon. Yun yung pinapakinggan. How about Zayn? Para sa Zayn, ano yung mga music na talagang malapit sa heart mo? Para naman po sa akin, ano din, similar kay Jacob, mahilig po ako sa classical music and especially yung kay Leve, which is classical music mixed with modernization. Tapos on the other side naman po, mahilig din po ako dun sa mga parang malagenggeng na parang bibihira lang yun. And yung mga songs din ni Aisha Erotica, whenever I want to hype myself up, ganun. Ganun yung pinapakinggan ko. Kasi burst of energy talaga yung nararamdaman ko whenever I listen to them. And meanwhile, if I want to study or I want something calming, I listen to classical music po. Ayan po. How about naman po sa inyo, Kuya Jess? Sa akin naman po yung mga hip-hop kasi doon po ako nag-express ng emotion ko. Sumasayaw kasi po 'pag nakarinig po ako ng hip-hop, doon po ako sumasayaw. Sumasayaw po ako doon po 'pag ano po ako, 'pag sad po ako doon. Doon ko ine-express yung kung ano ang baang ng kung ano ba ang gusto kong sabihin, doon ko ine-express sa pagsasayaw ko. So, tapos mahilig din po ako sa mga OPM music like kay Sharon Cuneta na music at lalo na sa mga original Filipino music na may
na ang tema ay pag-ibig o pag-asa. Yun lang po. Thank you. So, ayun, may iba't iba tayong pananaw, di ba, in terms to music. So, babalikan natin yung nagtanong. So, how about you, Nicole? Ano yung mga type of music mo? Actually po, Ate Rhea, fan talaga ako ng music eh. Bukod sa tumutugtog ako ng mga instruments, yung music, ano siya, parang part na talaga siya ng buhay ko kasi nag-serve po ako sa church namin. And isa po ako sa mga instrumentalist. So, big part po siya. So, question naman po kung ano yung music taste ko, ano yung preference ko when it comes to music. Gustong gusto ko talaga yung mga indie. Uh, Indie like the 1975 and mga OPM po, mga Cup of Joe. Yan, paborito ko po yung mga banda na yun. Mas ano po mas preferred ko po yung mga band kesa yung mga solo art. Di naman po ako basher, pero yun, mas prefer ko lang po yung mga bands. Ano, I prefer hearing, I prefer hearing instruments talaga na hindi, hindi pre, prino, produce through ano, through, through computer. So, next naman po tayo, no? Ngayong alam na po natin kung ano yung music preference ng bawat isa. Ano naman po yung isang awiting Pilipino ang tumatak sa buhay ninyo? Mag-start po muna ako sa sarili ko. So, yung music po, isang kanta na, tumatak talaga sa akin. Filipino din is, ewan ko kung makaka-relate kayo, pero yung Multo talaga. Multo by Cup of Joe. Yun. Ano siya, totoo yung sinasabi nila, like, every time nakikinig ako doon, parang, alam mo yung parang hinuhugot yung kaluluwa mo. Something like that. So, bukod sa favorite ko siya, yun, ma nakaka-relate ako sa lyrics. And, yun po. Go naman po tayo kay Kuya Jacob. Kaya po Kuya Jacob, ano po yung isang Filipino music na tumatak sa buhay niyo? I so relate with Multo. So, but no, I'm not going to go for that answer. Actually, I was thinking about three songs immediately. First was yun nga, Multo, do relate to that. Secondly is Fallen because that came out at like such a bad timing for me when I just fallen myself. Ooh, Lord rap, sorry. But my answer will have to be Mundo for Spades in it because like I'm not sure what about it. Uh, Even before the big event, I had always connected to the lyrics of Mundo. It just feels like, oh my God, that's so true. I agree. Like I just felt like, oh my God, that's so me. But then came around. There's this big event in my school. It was our prom. Then oh my God, Zia knows this already. She already knows the moment that I'm talking about. Then the last song was Multo. And I no 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 sorry. The last song was Mundo and that was just so it was just such a surreal moment. It really felt like a movie scene where I was dancing with my partner and the music was just so loud and it just felt so surreal and oh it just felt like a movie scene. It was like in slow motion. Then it hits you that high note, the aking sinta, and then that oh brings back so much memories every time I just hear it. That's my answer. Let's hand it over naman to Zian. Let's see if she can relate. Okay, so yung mga tumatak sa akin is number one, yung kay Angeline Quinto, yung At Ang Hirap, yung At Ang Hirap. Ga pa ba ako ganun? Kasi I usually hear this. I think lahat tayo familiar dito kasi lagi natin siyang naririnig whenever may inuman, ganun. So, na-adapt ko yun and para sa akin, tumatak talaga yun kasi pag pinapakinggan ko yung chorus, napaka-raming emotion. Like, ramdam mo yung bigat ng emosyon dun sa kanta. And second of all, misteryoso. Kasi,
Di ko alam, pero mahilig ako magbasa ng mga AUs, ganon, especially sa, sa TikTok. So, kada nagbabasa kasi ako ng AU, syempre meron siyang kanta sa TikTok. So, isa sa tumatak sa aking kanta na ginagamit usually is yung Misteryoso kasi parang ang ganda lang nung parang melody niya and nakaka-romanticize talaga siya, ganon. And also, yung isa pa is yung Bumalik Ka sa Akin by Silent Sanctuary kasi lagi ko siyang kinakanta whenever may hinanakit ako. And kasi, nakarelate ako dito for like a year. Tapos, every time na nagkakaraoke kami, I never fail na kantahin to. Ayun. How about naman kay Ate Rhea? Nag-react si Ate Rhea kanina eh. Um, as far as I am concerned, yung mga members natin ngayon, feel ko in love sila. Hindi ko lang alam. Ay, ganun ba? May mga ganun ba tayong mga drama sa life? Ayun. So, kidding aside, siguro yung magiging ko din, same kay Jacob at saka it's sa kantang multo, it's not just revolving around one topic. It's not about, hindi siya, siguro it's about love, but not only about love. May mga multo tayong, it is about the opportunities, the open doors that we did not choose to enter. May mga multo tayo sa life na we have regrets at the end na sana ganito, sana ganyan. But things happen for a reason. So naging multo siya sa atin, sa karamihan sa atin. Siguro yung magiging multo ko sa life is yung dream course ko, which is nursing. Kasi dito sa amin, may universities na nag-o-offer ng course na nursing. Pero I am not able to have that course. So parang dinibdib ko siya during my freshman journey. So bakit kaya nandito ako? Siguro it is a purpose na lang din. Kaya bakit ako napasok sa ganitong course? Yung course ko, if hindi niyo natatanong, it is in line with food preparation. So ganun. Kupang ang layo naman ng nursing sa food preparation. Siguro it's God's will. So ayun, may kanya-kanya tayong mga multo sa life. So sa akin yun, yung multo currently. Di ko alam sa susunod pang mga panahon, di ko alam kung yung multo ba talaga or let's just see, di ba? So how about si Jeff? Parang mahina yung net ni Jess. Babalikan ka namin mamaya, Jess. Ayun, Nicole, take it away. Salamat po sa mga magaganda ninyong kasagutan, lalo na po dun sa sinabi ni Ate Rhea, no, about dun sa solo nito. It's about, hindi lang it doesn't really revolve only about love. It also, it, uh, yung about din siya sa mga dreams or sa mga opportunities na hanggang ngayon ay parang minumulto pa rin tayo or hinahunt pa rin tayo at pinangkikinayangan pa rin natin. So, next naman po tayo, no, paano nakakatulong ang musika sa mental health at emosyonal na kalagayan ng kabataan? Mag-start po tayo kay Kuya Jess. Naging kagapay ko po yung musika noong sa panahon na nalulungkot po ako, noong ako po ay down na down po ako, no. Tapos yung panahon na pinagdadaanan ko yung pares sa hindi po ako nakapasok sa with honors, yun. Doon ako, kapag narinig ko yung musika, parang feel ko may pag-asa pa, hindi pa huli ang lahat. So, para sa akin, yun ang tulong sa akin ng musika. Thank you po. Thank you po Kuya Jess, no. Next naman po kay Ate Zian. Paano po nakakatulong ang musika sa iyong mental health?
So, nakakatulong siya sa akin kasi tulad nga nung sinabi ni Jess, ay ni Kuya Jess pala, sorry, sorry. Ni Kuya Jess, Um, kada I feel down, tas naririnig ko yung music especially when it comes to classical music or like something na nakaka-relate ako in the situation at the moment, gumagaan yung pakiramdam ko and isa din sa naging tulong ng music para sa akin is whenever I feel a strong emotion. I let it out through music. Like, kumakanta ko, ganun. Or kaya I listen to a specific kind of music para mailabas or may pahiwatig yung mga words na hindi ko masabi or hindi ko masigaw. Parang yung music, yun yung nagiging medium para mag-crash out ako, ganun. Ayun. How about naman sa'yo, Jacob? Oh, so the way it can help my mental health is in two ways naman. Definitely, I relate to what you and Kuya just said. Pero feeling ko, aside from that definitely when I can hear some songs, I'm immediately like, oh, I relate. Oh, that feels like me. I don't have to keep it all bottled up because I know that other people are experiencing this. Another way music helps me, my mental health, is just helping me to like focus. Especially my family has a history of insomnia, so music can help with that. Focusing on the sounds and on the lyrics of a song can help me drift off to sleep, and that's been tried and true for my entire family. And also when I'm just focusing, I can put on like very nice calming songs like The Lost Beyond, and I can just listen to that. That's a new violin piece that I've been in love with recently. I can just listen to that over and over again, and it helps me get my work done, whether I'm cooking or cleaning around the house or doing school works in the past. So yeah, those are two ways for me. Back to you, Nicole. Ay, sino pa ba yung hindi nakakasagot? Si Ate Rhea, no? Ate Rhea, how about you? How does music help? For me, music helps me in a lot of ways. Kung gusto ko mag-relapse, ganun. Kung I am feeling down, when it is, downfall era of my life, I listen to music that suitable for my yung sa sitwasyon. Siguro yung pinaka siya, nagiging sandigan ko siya kapag ako sad. Kasi may mga songs talaga na talagang kung ano yung nararamdaman mo, mas na-express nila. So that is why mas nalalabas mo yung emosyon mo. Kung gusto mong umiyak, makinig ka lang ng mga music na talagang makakaiyak ka, gano'n, di ba? So, mga drama-drama na mga, na mga side sa life natin. So, ayun, kung sad ako, mas na-appreciate ko yung music. Especially yung mga OPM, yung mga kanta ng Silent Sanctuary, gano'n, yung Cup of Joe, gano'n. Yun yung pinapakinggan ko kapag I'm so down. Pero eventually, kapag natapos na din yun, I get back and do the things that I love continuously. So, ayan. Back to you, Nicole. So, sa akin naman po, no, yung music, naka-help siya sa mental health ko and sa emotional na kalagayan ko. Noong time talaga ng pandemic, kasi di ba, we all know na yung mga tao nakakulong lang sa bahay, walang magawa. So, ako, nung pandemic, dun talaga nag-start yung natuto kong humawak ng instrument. So, doon nag-start yung binalan ako nila mama ng gitara, and natuto kong tumugtog, and mas nakatulong yung music para ma-express ko yung feelings ko way back before kahit bata pa lang ako. And ayun, I tried actually composing and writing songs before pero wala, fail siya. Pero yes, still thankful pa rin ako sa music kasi nakakatulong siya na, kagaya nga ng sinabi ni Ate Rhea kanina, yung music nagiging way siya, nagiging medium siya para ah malabas mo ah kung ano man yung mga binibigay. So next naman po, ano ang pagkakaiba ng OPM noon at OPM ngayon sa pananaw mo bilang isang kabataan? Start po tayo kay Ate Zia.
Okay, para sa akin, na-notice ko yung OPM, ano siya, nagpapahiwatig siya kung ano yung nakikita ng isang tao or ng isang composer sa paligid niya. So, na-notice ko na yung OPM dati, nagde-depict siya ng mga cultural, kumbaga cultural differences from today, such as yung kung paano nga ba yung pangangaranan noon, kung paano ba dumadalo yung buhay nila back then. Tapos ngayon naman yung OPM ngayon, ano siya, parang more on modernized na siya. Hindi siya yung katulad nung dati na medyo makaluma pa ganun. And ano din siya, parang kung ano yung nakikita natin ngayon, kaya mostly mas nakaka-relate tayo sa OPM ngayon is because kung ano yung mga OPM ngayon is composed of kung ano yung nakikita natin dun sa paligid natin. So, ayun. How about naman sa'yo, Jacob? Ano yung thoughts mo? Oh yeah, so definitely I agree with what you said. But another thing that I noticed about OPM in the past is that usually we tend to take a heavy inspiration from Western cultures. Like the two of my favorite groups of OPM in the past in the 90s were heavily influenced by the West, like by the Bee Gees and the Village People, and we already know what group I'm talking about. Wherein it feels like Filipino music now is more diverse and it's more original. Like definitely we have songs that can and should be on the international stage, songs by Cup of Joe and what's the other group, Forbes Spades, Lola Amor especially. Like I feel like their music can definitely transcend international bounds if given the chance. And there's also more variety. Like we now have Filipino pop, which I am so in love with. So yeah, I just feel like we're developing in a better way where we're becoming our own culture talaga, and we're having more variety. So that's it for me. How about kay Kuya Jess naman? Kuya Jess, you there? Ay, go Kuya. Ang OPM, para sa akin po, yung OPM noon is mas makata po at malalim yung mensahe. Samantala naman po yung OPM ngayon is modernized and mas related. Mas yung mga words na sinasabi po, sinasambit at pareho naman po sila maganda pero mas naabot po ng kabataan yung ngayon na estelo at tema ng mga makabagong OPM. Thank you po Kuya Jess, no? At para sa akin naman po, yung napansin kong iniba ng OPM before sa OPM natin ngayon is yung mga terminologies. Though iba din yung tunog ng kagaya ng sinabi ni Kuya Jacob kanina, iba yung tunog ng OPM before kasi ang classic masyado, merong influence ng merong influence ng Western style. But now po, mas naging ano siya, nauso sa kahit OPM, makakonsider natin yung mga pop music as OPM na rin, no? Yung mga terms na ginagamit ano na, makabago na and yung yung mga terms na ginagamit nila is mas patok sa ating mga kabataan kasi yun din yung terms na usually ginagamit natin mga kabataang Pilipino ngayon kung ikukumpara sa noon na makakata talaga and malalalim yung mga pinaguhugutan. How about Ate Rhea naman po? Let's hear from Ate Rhea. Marami tayong napansing difference between the OPM before and currently, yung OPM natin. Siguro, first, yung access natin sa OPM. Before, di ba hindi naman talaga develop pa yung ating mga gadgets. We have the radios, televisions, and any channels how we can listen to music. And when in terms of influence,
napansin natin before, 'di ba? Yung mga kanta, napansin yung kanta ni Glock 9, iba yung patungkol sa politika, patungkol sa gender identification, patungkol sa um oppressed na mga ano tawag dito, parang yung dignidad natin na aapakan na, 'di ba? Parang more on economic. Nagigets nyo ba? May pa talagang ano siya, general yung ano, scope ng ano, na topic ng isang kanta. Kapag malalim yung ano mo, yung pag-iisip mo, diyan mo mapupukaw yung talagang isang idea na it matters for the wide range of people. So sa ngayon naman, mas napapansin ko, tama yung sinabi ninyo na it's modernized, and mas maraming kanta na makaka-relate ang mga kabataan kagaya natin. And as far ba yung mga fans noon, siguro lahat ng mga ngayon mas mapipili na lang. May mga kanta na yung mga kabataan lang talaga yung nakakaintindi. Yung mga matatanda, hindi nila alam yung mga terms, sabi ni Nicole, 'di ba, mga terminologies na it is so slang that the other generations could not understand. Mami-misinterpret nila yung isang kanta kapag hindi nila alam yung yung definition ng isang kanta. Parang so ayun, yung marami silang masasabi. I hate kung yung ano, parang nagja-judge ka agad yung mga ibang tao kapag hindi nila naiintindihan yung isang kanta. So ganun lang yung offside the offside of the music sa ngayon. Yung hindi nila naiintindihan. That's why it leads to misled, di ba? So ayun lang. Nicole? Thank you po, Ate Rhea, no? At sa mga sagot din po ninyo. Now, move naman po tayo. Sa panahon ng social media and digital platforms, paano mo o paano natin natutuklasan ang mga bagong musikang Pilipino? Start po tayo kay Kuya Jacob. Okay, so this one's pretty tough, but I think I want to give a better answer, but it's pretty much just by social media, in it? Because when you're scrolling past YouTube and it's like, oh, Lola Amor, new song, oh hey, new song, let's go, let's listen to it. Then it's just so hype, oh my god, I love this song. And there's also by word of mouth, and of course the meme culture that's going around recently, like, oh, when you hear this song, you start relapsing automatically. Like, that's how I first came to love multo. Like, bakit, ano ba tong multo na to? Bakit nung nag-iiyakan mga kaklase ko pag na-remake? Pakinggan ko din. Tapos ako din naiyak. Kasi ganun talaga yung epekto ng multo. Like, I first learned about like one of my favorite Filipino rock songs right now, which is Magbalik, through Facebook memes. Just like the meme of there, it sounds so absurd by describing it, but there's this meme where when you open the door, it's supposed to make a sound, like a creaking sound, and one of the doors, when you open it, sounds like the opening to Magbalik, and that just got me, and I started listening to it, and it got me to fall in love. So yeah, that's pretty much how I learned about my new favorite songs. Back to you, Nicole. Thank you po kay Jacob. How about Kuya Jess? Let's hear from Kuya Jess. Sa akin naman po, natutuklasan ko po yung mga makabagong musika sa YouTube or Spotify na madalas na nagva-viral sa kanta. Tapos napapakinggan ko po ito ko pa rin sa buong awitin na ganun pala yung mga musika na ni, ni, ni- na ngayon, ano nga ba ang mga musika na napakikinggan ng mga kabataan. So ako, nakikurious. So yun, pinapakinggan ko, ganun pala yung musika na yun. Ganito pala yun. So, yun lang po. Thank you, Kuya Jess. How about Ate Zian?
Okay, so agree ako sa sinabi ni Jacob. I think kasi yung music, it's everywhere na, especially with social platforms which make it easier na ipalaganap yung music. And din, ayun nga, through memes, yung mga memes kung saan yung minsan merong mga achievements yung isa, tas yung isa, parang puro missed opportunities nga. So, na-apply nila yung multo doon na parang minumulto na sila ng mga opportunities na na-miss nila, ganon. And din, napapalaganap din siya, personally, para sa akin, is sa mga kaklase ko. Kasi there was this one time, naalala ko lang, nag-a-ask yung kaklase ko kung gusto niya ba mag-Spotify blend kasama kaming tatlo. So, kung gusto niya ba mag-Spotify blend kaming tatlo. So, in that way pa lang, na mo na, like, na ipapahiwatig mo na yung iba't ibang songs and yung iba't ibang, parang genre ng music and yung mensahe nito. And rin, na through social platforms, na ipapahiwatig din natin yung perspective natin sa isang song. Katulad na lang nung sa yung sa Spolarium ng Eraserheads. So, may mga nagpapahiwatig ng opinions nila or ng perspectives nila. Sinasabi nila na it was an advocacy about dun sa or like awareness na kanta about dun sa case ni Pepsi Paloma. Pero siya, kinlear naman siya nung mismong songwriter na hindi daw about talaga dun yun, but rather it's about being drunk daw. And din, di ko alam kung ako lang. Pero whenever nagpo-post ako ng Instagram stories, there's this specific song na parang gusto ko ilagay sa sa story ko, pero hindi ko minsan matukoy kung ano 'yan. Ganun. Like there's this specific thing for that specific moment, ganun. How about naman kay Ate Rhea? So, ayun no, very siya, very, um, very obvious yung answer. It's through social media. It's about the technology that we have right now. So, dito papasok yung, one of the advantages of having this kind of advancement in our generation. Mas napapalaganap nito yung mga information, just like the new top hits music, trending music, ano pa yung mga music na talaga napapanahon ngayon, di ba? One of the most accurate answer for that is about the social media and the technology. Kasi why not? Why not? Why cannot we use yung blessing na binigay sa atin ng generation na to? We utilize it for our own good, for the yung makakabuti sa atin. Wala naman tayong inaapakan kapag we use social media through goodness. Mas pa siya, mas convenient sa lahat natin. Kasi mas napapansin ko, yung gadget, noon, di ba, yung gadget noon, it's not part of the essentials. It's not part of everyday living. Noon, hindi tayo, okay lang sa atin kahit wala tayong phone. But ngayon, it is considered as one of the essential things that we have in everyday basis. So, it is factor na lang din yun para makapagkinig tayo ng mga music na lumalaganap through social media. So, ayan. Back to you, So, Nicole. thank you po, Ate Rhea. Agree po ako sa mga sagot niyo. Commonly talaga ngayon, mas napapalaganap or mas napapaspread yung mga songs through social medias. Kasi, di ba, yung mga favorite artists and favorite bands natin, meron silang mga channel accounts and doon sila mag-a-announce kung merong mga upcoming albums. Yung mga fans mag-aantay. And yan, doon tayo nag-aabang ng balita kung may mga bagong music. And also then, ah pag nag-scroll ka sa TikTok, meron kang marinig na bagong tugtog doon and makaka-relate ka. So, i-add mo siya sa Spotify playlists mo. And magiging favorite mo siya. So, ganun lang naman yung cycle kung paano makadiscover ng mga bagong kanta. Ngayon, based sa mga napansin. Next naman po is
may kabataang artist ka bang hinahangaan? Ano ang nagustuhan mo sa kanilang musika? Start po tayo kay Kuya Jess. So, yung hinahangaan kong artist ay si Zac Tabudlo. Gusto ko yung ang kanyang musika dahil sa totoo lang ang mga pag yung sinusulat niyang kanta is damang-dama ko at ang emosyon. Magaling din siya sa pagbibigay ng sariling tugon sa bawat kanta niya. Yun lang. Take it away, So, thank Nicole. you. Thank you po Kuya Jess. Next naman po tayo kay Ate Zian kasi tumatawa siya. Okay, so di ko sure kung mako-consider pa siyang kabataan, pero si Adi kasi maganda yung musika niya, ano siya, malalim tas puno ng emosyon and yung pamamaraan niya ng pagsulat ng Makata is puno ng damdamin. And ano rin, bukod pa rito, marunong rin ng musika para ipag-connect yung mga kabataan and yung mga karanasan nila. So, ayun lang. How about Kuya Jacob naman po? Again, I'm not really sure if this counts as kabataan, pero I really like Cup of Joe. They started hitting it off at around what 2023 ata is when they started getting popular, and ever since then I just love them. But I'm not sure what it is about their style. You know, I'm not very good when it comes to music, but the best way I can describe it, it just feels like their songs is just so upbeat, and there's just this resonance energy and this liberation that comes from it. And it feels like it doesn't feel like a discord in any way. It doesn't feel like too. It always feels like there's this. It's just always smooth and resonating with me, and that's just the best way. My favorite song of theirs is Estranjero, and somehow just connects with me. Like, oh my god, I don't know this person, but they're so fun. I like them immediately because I'm that type of person. But yeah, for the definitely Cup of Joe. Back to you, Nicole. Thank you po Kuya Jacob. Inunahan ako ni Kuya Jacob. So yung sagot ko rin talaga is Cup of Joe. Considered as kabataan pa naman siguro sila no, since wala pa naman silang mga asawa. And yun, gusto ko lang sa music nila kasi ang lawak ng genres nila. I mean, may mga songs sila na kagaya ng multo, ano siya, masakit siyang pakinggan. Masarap sa tenga pero masakit sa dibdib. And may mga songs din naman sila like Extranjero or mga other songs pa na uplifting. So, sa band nila, hindi lang puro about sadness or regrets. Meron ding mga songs na makakatulong para ma-uplift ka and ayun, mapangiti ka, kikiligin ka. Hindi lang about puro lungkot, kikiligin ka rin. Yan po. How about si Ate Rhea? Ay. Sa akin, yung talagang, yung growing up, parang kasabay ka ba, parang ano kami, parang same age siguro. I think it would be Zephanie from the Grand Champion of Tawag ng Tanghalan Kids. I think, basta ganun. Ano siya, parang, parang na, ano, parang it is same personality with the divas in the OPM artist, just like Sarah Geronimo, sila Morissette, parang parang nabibigyang buhay niya kapag siguro kung darating yung panahon na magiging gano'n na din yung ano niya, yung parang identity niya. Siya yung papalit sa mga ganong mga artist. So yun yung na-visualize ko sa kanya, and the way she sang, it is very straight to the heart. So parang every time she hit the note, she hit the focus of the music, the lyrics, parang ano, talagang parang ikaw din yung kumakanta, parang siya din yung parang ikaw din yung nasa sitwasyon niya. And yung parang ano siguro yung diction, how she sings the song.
So yun yung gusto ko sa kabataan na yun, si Miss Zephanie. So ayun, siguro soon or later mamimit boom din siya, natin siya as one of the mga veteranang artist dito sa Pilipinas. So yun, back to you, Nicole. Thank you po, Ate Rhea. So, for the next question naman, sa pala ah, sa palagay mo, paano nagiging daluyan ng mensahe at advocacy ng musika? So, ako po muna yung mag-share ng insight. For me po, I think yung music, nakakatulong siya sa pag-deliver ng ah, awareness ng music and advocacy. Kasi, kagaya nga po ng sinabi natin kanina, no, yung music, nagiging isa siyang daluyan or nagiging isa siyang medium para ma-express nating mga kabataan, yung mga gusto nating sabihin. And meron pong mga artists na ginagamit nila yung songs para magbigay awareness sa mga Pilipino. Kagaya nung minention ni Ate Rhea kanina, kahit sila Glock 9, dinidepict po nila dun sa songs nila yung mga pinagdadaanan ng mga Pilipino, no, yung mga Pilipino na nasa kahirapan, at yung mga Pilipino na nahihirapan dahil sa kanilang sexual identities. So yun po, I think yung music importante talaga siya kasi hindi lang siya dahil sa beat or sa kung gaano siya kasarap pakinggan, but also din po sa message na dinideliver niya. Let's hear some insights from Ate Zia. Sige po. Okay, so relate din ako dun sa sinabi ninyo ni Ate Rhea na about yung kay Glock 9 kasi share ko lang, nung grade 10 ako, ano, si Ma'am Sai, nagpagawa siya ng ng para music video. And kasi, kinonect niya yun sa topic namin, which is migration, ganun. So, gumawa kami ng music video about portraying kung bakit or like about dun sa song ni Glock 9 na bakit tila wala nang natira. Like lahat sila nagmamigrate na sa ibang bansa, tas wala nang natitira dito sa Pilipinas para suportahan yung natin, yung ekonomiya natin. So ayun, and I think nagiging magandang way or like magandang medium yung musika for advocacy kasi it's the best way na may impluwensyahan natin yung mga kabataan na maging aware sa mga nangyayari dito sa paligid natin kasi it's easier to kumbaga malaganap kasi nga meron tayong tinatawag na LSS, Last Song Syndrome. So, mas catchy siya and mas nakikita mo talaga instead of like just reading it, like just reading about it. And yung music kasi, mapapalaganap natin siya almost everywhere considering na modernized na nga tayo with social platforms developed. So, mas madali talagang magpalaganap ng music rather than articles, ganun, especially when it comes sa kabataan. Ayan. Ano po naman po yung thoughts ninyo dito, Kuya Jess? Sa akin naman po, nagiging daan ang musika para hayag na ang ng ano man na magiging daan ng musika na, ang mga sa inyong panlipunan o sa ating lipunan at sa personal na karanasan natin or opinion. Naintindihan ng mga tao ang mga mensahe kapag ito ay nilalahad sa inyong awitin. Yun po. Thank you po, Kuya Jess. How about Kuya Jacob? So going back to Zian's answer, so I was actually part of that performance. We were classmates back then, and for obvious reasons, I was playing the foreigners taking away natural resources from the Philippines for obvious reasons. So, and I just remember like
how hard it is to portray that role, because like, oh my God, I'm such a bad person. Why am I doing this? And it just really puts to show that even though like I wasn't reading too deep into it, just by seeing the lyrics at its baseline was enough for me to understand like how important its meaning was. And I feel like that's something special that songs can do, that they can just resonate with somebody without having to go into that much detail. So yun nga, like the song was, excuse me, the song was by Glock 9, and he has written a lot of songs for human rights. So like Kalye, I remember, and Ambag was really good, talking about the Philippines and the problems we have. Going to the international stage, another a controversial artist that talks about human rights too, is Michael Jackson with "Heal the World," "Black or White," and the Earth Song. Those are very impactful during their time. So it just goes to show that music has a way to our hearts, to our feelings, to our emotions, in a way that writings and most articles cannot. Back to you, Nicole. Thank you po kaya Jacob. How about Ate Rhea? To sum it up, I really agree to all of your insights and your opinions, and most of them are in line with the idea of Glock 9, di ba? Sa panahon ng pag-usbong ng mga masterpieces niya, maraming nagsilabasan na mga siguro mga protest before connecting to sexuality. I remember yung kanyang Serena, 'di ba? It talks about yung different soji of different people. So sa pamagitan yun, 'di ba, si Glock 9 is a straight guy. So bakit niya nasusulat yung mga ganun na hindi naman siguro niya nare-relate. Pero alam niya it is a alarming issue in the society which which needed agarang pag-aksyon sa atin. Kasi hindi yan ma-aksyonan kapag walang uuna, walang step one foot forward to create a goal na um, siguro kung hindi siya mapupuksa, siguro ma-eliminate lang yung mga ganun like discrimination, discrimination among QI. And then, um, starting that phase, siguro marami na ding mga music. Hindi lang natin na-discover yung iba. May mga music din siguro patungkol sa ganyang issue. So, back to you, Nicole. Sige, next naman po, let's talk about uh, individual po tayo. Kung meron kang chance na gumawa or mag-compose ng sarili mong kanta, about saan siya and anong mensahe yung gusto mong iparating no kanta na gagawin mo? Mag-start tayo kay Kuya Jess. Sa akin naman po, if gagawa po ako ng kanta, yung title po is Love Yourself. Self, kasi sarili mo lang yung kagapay mo if may problema ka, if wala yung mga magulang mo, yung sarili mo lang yung kagapay mo. At gusto kong hikayatin na before you bef- before ka magmahal ng iba, mahalin mo na yung sarili mo, kilalanin mo yung sarili mo. Like me na I'm a I'm a ano yun, I'm a LGBT, so maraming challenges na pinagdadaanan ko, like ginajudge ako, pero sinasabi ko lang yung sa sarili ko na dapat maging ako at mahalin ko yung sarili ko. Dahil sa uli, sarili ko din yung Okay, medyo lag po ata yung signal nila Kuya Jess. Move forward po muna tayo kay Ate Rhea. Balikan na lang po natin si Kuya Jess. Sige po Ate Rhea. So, ayun. So, while waiting for Jess, di ba? Yun doon talaga yung pinaka-common
na problem natin kapag nagla-live tayo, di ba? Hindi natin maiiwasan yung mga technical issues dyan. So mamaya babalikan natin si Jess. So sa akin naman, if I would compose a song, it is certain to the straight to the young generation of ours. Ito yung pagbibigay halaga sa edukasyon. 'Di ba no matter what happened, education is the only thing that they cannot take away from us. Kahit anong sabihin nila sa huli, 'di ba mas nakaka-proud sabing edukada ako. May pinag-aralan ako. At ito yung pinaka flex natin. Kasi kahit saan tayo pumunta, kapag nalaman nilang edukada tayo, mataas yung pagtingin ng mga tao. Hindi ko naman nilo-lower yung paningin ko sa mga hindi nakapag-aral. Pero it is a privilege kasi sa atin kapag nakapag-aral tayo. And then, yun yung gusto kong i-inculcate sa mga mind ng mga young generations natin ngayon na please have importance and give value to your education because time flies so fast. Di natin alam siguro sa inyo ngayon makakapagtapos kayo or hindi lang natin na mind yung time, di ba? So just focus and enjoy being a student while it's time. Kasi hindi na natin mababalik yung time kapag mag-regret na tayo sa huli, di ba? Set aside muna natin yung mga personal wants natin ngayon. Education is a need. This is essential for us to grow, to have a better life, and to have a better future in our society. So how about you, Thank you. Jacob? Oh, for me, everybody has such a good song ideas already, but for me, I'd have to go into something that we usually gloss over, like we look past, the song title would probably be Green Future, and we just have to think about the environment and nature in itself and how to preserve it for the future generations. Because I see kids nowadays, they don't really care about the environment, throw trash everywhere, causing pollution, and they don't really mind about the emissions and gases. And that's just such a big problem because it is us who will inherit this world eventually, and it is us too who is going to deal with the problems we are causing now. So I feel like if there's a song that I could get to just reach out to all of these people, to all of the youth's hearts, to just remember to take care of our planet, take care of our environment, because this is our planet and this is where we live. That's definitely my song. Back to you, Nicole. Thank you po kay Jacob. Balikan naman natin si Kuya Jess. Ah, sige po kay Jess, pwede niyo na po i-continue yung sasabihin. So, para sa akin po yung title po ng gusto kong musika is Love Yourself. Kasi masasabi ko po na love yourself before you love others. Kasi po, sa, kasi po, sa akin po kasi, mahalin ko muna yung sarili ko para mapatibay ko po yung sarili ko para sa challenges, like challenges pag wala yung pamilya ko, yung sarili ko lang yung kagapay ko. So, love ko muna yung self ko and sa ano po, para mapapatibay ko pa yon is ano po ako is LGBT, LGBT, LGBT po ako. So, marami pong challenges na nararanasan ko. O, sinasabi ko lang po yung sa sarili ko na kaya mo yan, wag mo silang pansinin. So, yun po. Hindi ko na sila hindi ko na sila pinapansin at sinasabi ko na rin sa sarili ko na love yourself muna para para mapayag ko sa kanila na wala akong pake sa inyo. So, yun lang po. Okay po, siguro last question na lang dahil limited lang din yung time natin. Ano po ang masasabi mong papel ng musika sa pagkakabuo ng iyong pagkatao bilang isang kabata? Before po pala, I would like to ask, i-keep na lang po natin short yung answers natin since magta-time na po. Start muna tayo kay Kuya Jacob. Okay, so I'm gonna keep it short and sweet. It feels like my favorite type of music has influenced me like the most out of my entire every stage of my life. So
I still remember my emo phase and my rock star phase, particularly at the start of grade seven. I was addicted to rock and roll of the past. So that would be usually my favorite really is Bon Jovi, but we'd also have some Tom Jones in there given the chance. And I grew out my hair really long and I started dressing in all black and leather and I started going, "What's up, dude?" And that was just so fun for me. Also my emo phase when I listened to a lot of My Chemical Romance. I shortened my hair, brought it down a lot, and I was just really quiet in class. And right now, actually, I'm in the middle of my normal, not really, I can't really describe it as normal, but like just neutral phase where I listen to everything and I'm just my usual self. I have been getting into K-pop though, so maybe that can be attributed to the big hair. So yeah, that's it for me. Thank you po kaya Jacob. Let's hear from Ate Zia naman. Okay, so para sa akin, yung naging papel ng musika sa pagkabuo ng pagkatao natin is that, syempre, yung may mga experiences tayo from before and nag-change yung perspective natin. So, through music, malalaman mo, since yung music is a wide genre of topics na parang nakapaloob doon, makikita mo yung kung anong klaseng tao ka talaga, the way you perceive yung music na yun. So, ayun. Ayun lang. Thank you po, Ate Zian. Let's hear from Ate Rhea naman po. So, music molded me um, siguro day by day. Different music, different personalities. So, kung naging papel niya sa akin is my, siguro, is the word sandigan. Naging sandigan ko siya sa mga times na need ko ng help when people cannot give it to me. So, music can. So, ayun. Yung papel niya sa akin is very crucial. Di ba? And ayun, it is very helpful for me and I know for everyone also. Thank you po, Ate Rhea. Kay Kuya Jazz naman po. So sa akin po, malaki ang papel ng ginagampanan ng musika sa paghubog sa akin, sa aking emosyon, pananaw at sa aking pagkatao. Nakatutulong ito upang mas maunawaan ko yung aking sarili at kung ano ang at ang at ang matatag at magiging matatag po ako sa kabila ng mga pagsubok. Yun lang. Thank you po, Kuya Jazz. And para naman po sa akin kasagutan, masasabi ko po na yung music is naka-influence sa akin kasi merong mga kanta akong pinapakinggan na pag naririnig ko sila, nabuboost yung self-esteem ko. And ewan ko, yung mga medyo bratty songs, pag nakarinig ako ng mga medyo bratty songs, parang alam mo yun, like bigla-bigla, parang, yun nga, parang taas no ako bigla and mataas yung self-confidence mo, masaya ka. So, yes, nakaka-influence po siya sa personality ng isang tao, especially din sa mga lyrics na kung saan nakaka-relate tayo. So, yun po. I think music really has a big influence on everyone's life. Now naman po para sa ating synthesis. Maraming salamat po pala muna sa napakaganda ninyong kasagutan. Grabe po, dami ko natutunan sa inyo. At sa mga insights din po na sinay ninyo. Now, for our synthesis naman po, I would pass the mic to Ate Zian. Zian? Okay, so since medyo short na rin tayo sa oras, I'll just keep it short and simple. So ngayon natalakay natin is about sa musika and kung paano nito naapektuhan ng isang pagkatao ng isang kabataan and paano ba natin nagagamit ang musika para maging advocate advocation ganon advokasya sa panahon ngayon. And natalakay din natin kung paano neto kinoconnect yung kabataan as a whole. So, ayun. And I'll pass the mic naman to Jacob for the announcements.
Thank you, Zian. And now for our announcements. Remember, everybody, to tune into Kalambag every Saturday from 1 to 2 p.m. on the official Kalambag YouTube and Facebook page. Also, we have Inclunasyon, Envisioning an Inclusive Society, or Inclusion, now every Wednesday from 3 to 4 p.m. Another show we have is Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday from 7 to 8 p.m. Again, this has been Kalambag. Thank you, everybody, for watching, and see you guys next episode. Bye-bye!